Sa unang tingin, postcard perfect ang The Island Garden City of Samal. Pero kasabay ng paglago ng turismo, pagdami ng negosyo at paglaki ng populasyon, tumataas din ang demand sa isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng isla, ang kuryente. Dito po kasi sa Samal Island, mamamatay ng halos 4 na oras, 5 oras, tapos yung epekto, yung pag-aaral. Siyempre, pag may klase, biglang namamatay ng kuryente, uwian na. Ano yung epekto po sa number one sa edukasyon, yung po sa mga paaralan? Edukasyon sa paaralan. Hospital, Walang pumapasok na hospitals kasi nga hindi stable yung kuryente. how about yung mga business establishments? Anong epekto po sa kanila noon? Additional na ano sa kanila, expenses. Kasi nga, Gastos. diesel. Oo, lalo na ngayon, nagmahal. Para sa maraming micro, small, medium enterprises o MSMEs, dagdag gastos at mas mababang kita ang kapalit ng hindi maaasahang serbisyo ng kuryente. Yung mga karinderya natin, yung mga small cafes, minsan din yung mga tourist enterprises din natin, nahihirapan talaga sila pag nagba-burn out. Kasi nga, malaki yung cost nila, no? Kasi they have to secure generator sets and of course yung gas nila. Katulad na lamang ng restaurant owner na si Maria Florence. Taong 2013 nang simulan niya ang kanyang restaurant business sa Samal Island. Pero habang lumalaki ang kanyang negosyo, lumalaki rin ang epekto ng hindi stable na supply ng kuryente. Pag restaurant kasi, you need to stock. Kailangan mo ng stable sana na kuryente. Nagkuha ako ng genset. But then, genset cannot suffice for the whole day of operation. Yung business mo, imbis na sana you have to move forward, either you go backward or you stagnant. Siguro, you can move forward kung mas maganda sana ang naging kuryente namin. Para kay John Antonio Tutor, isang businessman na nagpapatakbo ng hardware, printing at events-related businesses sa isla, direktang naaapektuhan ang mismong operasyon ng kanilang hanap buhay sa bawat power interruption. Nagpa-print kami ng malaking prints, like almost kahalati ng billboard. Naputol. So, saan yung materials? Wala, putol yun. You'll have to do it again. It takes hours to print that again. At sa isang tourist destination na heavily dependent sa online transactions at customer communication, malaking hamon din umano ang pagkawala ng signal tuwing power interruption. And receiving payments, syempre hindi namin ma-acknowledge agad. Online usually yung transaction. Pag walang wifi, so walang signal. So mahirap pag-acknowledge. Baka scammer kayo, ganun po. Nagpapasensya po kami kasi mahina ang signal. Sa ating modernong panahon, basic need ang kuryente. Pero sa ilan nating kababayan, isa itong pangarap. Gaya na lang ng hangarin ni Mayor Lemuel Reyes para sa mga kapwa Samelenyo. Unang-una, kaginhawaan. Kasi nga, yung tubig namin dito, kasabay yung kuryente. O, siyempre, pag walang kuryente, walang tubig. Sa pangunguna at pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mga stakeholders, pumasok ang pinakamalaking power distribution company ng Davao na handang magpalawak ng serbisyo sa isla. For purposes of understanding, what is Davao Light? And what kind of role does Davao Light play in the lives of Davaoenos? Okay, so Davao Light is the electric power distribution utility that serves Davao City, Panabo City, the Island Garden City of Samal, and soon the whole of the province of Davao del Norte and Davao de Oro. So basically, our role is to keep the lights on 24/7. No? As we expand to Samal, no? We bring stable power and reliable electric service to the Samaleños. I think that's something that they've been deprived of for so long a time. So one of the milestones in moving into this expansion is the submarine cable, as you mentioned. So we've recently energized that. This submarine cable will allow actually more capacity to be pushed to Samal and also stable power, because connecting Samal to the main grid of Davao City makes it more stable for the power. Sa pamamagitan ng kanilang inisyatibo, nagsimula ang mga hakbang tungo sa pagbuo ng mas matatag na sistema ng supply ng kuryente sa Samal Island. Isang matagal ng hamon na unti-unting nagbibigay ng pag-asa
at mas maliwanag na direksyon para sa pag-unlad ng isla. Mula sa mga negosyanteng matagal na humaharap sa hamon ng hindi stable na supply ng kuryente sa Samal Island, unti-unti na nilang nararamdaman ang pagbabago sa kanilang operasyon